na may awa at tulong ng ating mahal na Panginoon. So yun lamang po, maraming salamat. Hindi na po kaya alpalhanin at dumayo lang po ako dito, of course, para mag-usap kami ni Mayor. Pag-usapan namin ang problema ng San Jose del Monte sa COVID. At alam naman natin na ang City of San Jose del Monte ay digit na digit sa Metro Manila. At lahat ng ating mga manggagawa na nagtatrabaho sa Metro Manila ay marito. Ano po? At marami rin naman yung nag-uwi hanggang sa atin. Kaya yung sinasabi nila na lalawin ng dalawa, isasabi ng marami. Well, totoo naman yun, pero hindi naman ganun karami. Ano po? We would like to correct. Sapagkat tayo ay malapit sa epicenter ng COVID, which is Metro Manila. So, kailangan na po natin dito ay magtulungan tayo, mag-iingat po tayo. Of course, kaya po nandito ako, usapin na si Mayor, ang ating Philippine National Police, para magkatuwang-tuwang po tayo lahat. At sa tulong ninyo, all department heads, malalagpasan po natin ito. Malaki po ang problema ng lahat, lalo na sa ekonomiya. Marami po sa provincial government at nagpupuntahan sa amin at doon na nagpapag gusto maghanap buhay at gumawa ng kantiga or posisyon. Lahat. Ano po? So, balik ginagawa po namin ang parang ito para magiging namin ng solusyon. At may awa po ang Diyos. Malalagpasan namin lahat ito. Basta kami tayo tulong-tulong. Let us forget politics. Ano? Itong politika, hindi natin dapat kapasukin sa buhay natin para malayo pa po ang eleksyon. At kailangan natin dito, kapit-kapit tayo lahat, magtulong-tulong tayo. Ang kailangan dito ay magpapakaisa, mamahalan, pagbibigayan. Ito po ang pasikin natin kailangan sa panahon ito. So maraming salamat po. More prayers ang kailangan natin. At dagdagan pa po natin lalo pa ang pag-iingat natin sa bawat isa sa atin. Thank you po. Maraming salamat. At thank you. Bigyan natin sa pagkakaroon sa lampakan at kaibigan sa pagkakita ng kanyang team, tayo ay dinadalaw para makapagpapalala sa emerging diseases task force. Morning po. The following members of the task Hindi raw siya. Okay. Ano na lang natin yung talagang Ay, sorry po. Dito ka sa dito. Para may boto sa Santa Maria. Sorry. Hati-hati sa Jose. Dito po. Okay. Okay. Go siya po yung manager ng Santa Maria. Yes, ma'am. Sino po ba yun? Papasok ka pa rin namin. Magagala namin dahil that's ba baka kami ha? Eh kasi parang konti lang people. Good morning po. For a goal of this morning, we just want to limit the people inside for those who are just concerned. Hi, ma'am. General De La Rosa nagsabi. Hindi, wala ko sa loob. Ako po. Alam mo. Si PD, para iba, labas na. Para ayos. Nasaan yung ano, yung Doktor, siguro. Or joint.
Provincial, dedicated provincial. Para provincial. Provincial. Ito na, dito sa tabi ko. Para lahat ng ating dito. Pagpasok mo, nakita ko sa'yo para meron ka pakante ba? Okay. Kita. Puro manhagin. Okay. So, pray muna tayo ha. Mag-short prayer muna po tayo. Ano po, so tumayo po lahat mga short prayer. Pakihan mo nga. Isa pa. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, on this day, wholeheartedly we praise and thank you for this wonderful day. Panginoon, muling-muli po ang aming pagsusumamo sa inyong tulong at paggabay sa gaganapin naming pagpupulong na ito. Nawa po, Panginoon, ang inyong pong Espiritu Santo ang lumukog sa amin at siyang manguna sa pamumuno po ni Governor Daniel Fernando at ni Mayor Robles. Gayon din po, Panginoon, basbasan mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon po ng bukas na pag-iisip at mapagmahal na puso para po sa mas makabuluhang paglilingkod bayan. Nawa, Panginoon, mapatawad mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Hayaan niyo po na maging karapat-dapat kaming mga lingkod bayan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin ng tulong at awa sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Diyos, Espiritu Santo. Maraming salamat po. Morning. One meal. Salamat po mga KFM, Lawson, Lola Gomez, Lola Sergis, yan sa inyo lahat. Okay, magandang umaga po. Medyo may pasensya na napasugod kami dito at hindi ko yung time off for our meeting. So regarding the pandemic, ano po, alam naman natin yung problema natin. So hindi po kasi kumukonte. Lahat naman, even in NCR, ano po, problema din. Nalagay ko kaya umuwi ang Pangulo sa Dapo ngayon dahil masakit na rin yung ulo siguro. Mahinga siya ng 1 week. So kailangan na kahit ako na sumasakit na rin yung kalooban at isip ko nakakaisip. Yung medyo yung problema na rin dahil bigla silang pinasok dahil dun sa programa ng Balik Probinsya, medyo nagkamali sila dahil hindi na pag-aralan. Doon pa man, sinabi ko na yung RDT ayokong gamitin diba? Kasi yung RDT talaga, doktora, talaga namang hindi naman talaga effective. Kasi nung piniliwanag sa akin ng ating mga doctors ng provincial, naisip ko na, kung hindi naman ito official, bakit natin gagamitin? So we're wasting time, we're wasting money, and then yung ating mga frontliners, double exposure pa. Diba? So, yun po, medyo yung rating natin, Mayor, tumataas. Yung San Miguel kahapon, tumawag sa akin yung San Miguel Bulacan, at mayroong dalawa doon na nag-positive. Galing ng Chinese General yung isa, which is 72 years old. Yung isa is 22 years old. Hindi natin alam kung saan pa nagagaling itong sakit na to. Kahit yung dalawang tuta ako tinamaan May tuta ako tinamaan, patay parehas. COVID ba't hindi naman na sa tao? Nakakahawa. Pero COVID siya. Kaya na COVID dalawa. So even sa mga animals meron So kailangan natin dito yung suporta natin sa bawat isa paano tayo magkakatulungan dito. Of course, hindi nga lang nakaatin si Mayor nung nakaraan sa Sumay. Ano po yung doktora, diba? Ayun po. So, napatakbo kami dito, Mayor, para magkaisa na tayo, magkatulungan tayo. Gusto kitang tulungan. Ano pa, Mayor? So, yung San Miguel, tinatawagan kita kagabi kasi, doktora, because tatanungin ko kung may bakante pa dun sa ating provincial quarantine kasi asymptomatic dalawa tayo. Isang 22 years old na kailangan matanggal natin sa San Miguel. Ano?
tanggalin natin sa San Miguel. Kaya itinanong ko ngayon yung ating coordinator dyan kung ang San Miguel ba ay may municipal quarantine facility. But I think wala yata, iaasa yata sa San Miguel District. Kaya hindi na po kami tumatanggap, Mayor, sa mga district hospitals natin. May mga dinesign na po si Dr. Aceris na pagdadalan sa mga district, iba na po yung dinesign namin. Ang pagdadala na lang talaga natin yung sa COVID Center ng ating BICC. And by July 15, magbe-blessing na po tayo, Mayor, ng ating sariling molecular lab. Ano po? So meron na tayong gene expert, which is 45 minutes, malalaman. And bibigyan pa tayo ng DOH, ng isa pang machine, ano po, ng gene expert. And then itong molecular, hopefully by end of this July, bubuksan na po natin. So mabilis yung ating paglaban. Ang nangyayari lang po sa atin, dapat Mayor, pinakikiusapan ko lang lahat ng munisipyo at yung mga city na yung ating quarantine facility sa lugar natin palakasin natin. Ano po, lagyan natin. Kasi pag hindi natin ito nilagyan at hinayaan natin sa bahay, kamukha ng ginawa noon ni Quezon City Mayor si Belmonte, ni Joy. So nagpabaya siya noon kasi pinabayaan niyang sa bahay niya i-quarantine sa dami ng kanyang ospital. Ano po, na kayang-kaya naman nilang marami silang gym. Actually, itong BICC natin, bago po ito nailagay, ang suggestion ko talaga nung una ay warehouse. Maraming warehouse sa Bulacan na bago, na doon ko talaga ilalagay yung ating COVID center. But sa suggestion ng ating mga doktor, may ginawa po tayong extension ng BMC, naisip nila na doon na lang ilagay. So, yun po, napagtulong-tulungan po natin. So, na-open po natin ng May 3, yung ating BICC, which is ngayon, nagkikater tayo ng different kinds of COVID cases. Ano po? Most especially the symptomatic. Ano po? Yung asymptomatic natin ngayon, puno na po yung ating unang-una pa lang. After the lockdown of NCR, nalaglagay na po tayo ng provincial quarantine. Well, yung nangyaring testing center sa JBL, which is my suggestion to Dr. Casyon, ano po, sa ating regional doctors, si Dr. Casyon, kaya po nakapaglagay yan sa JBL, because sinabi ko sa kanya, isuggest sa taas na bawat region dapat may COVID center, may COVID testing center. Well, ito, nilagay na lang ang JBL. And itong Bukawi, ayun po, pinagpusigilan ng mga mayors, unang po talaga nag-effort dyan ay si Mayor Johnny. Nawala lang siya. Ano po? Talagang pinagpusigihan nila yan at sinuportahan ng LMP, which is Mayor Boy Cruz. Ngayon, by July 17, yung kanilang yung JBL extension po ang tawag dito sa Bukawi ay mag-blessing yata sila, but they're not sure pa yet. Kasi medyo may ginagawa-gawa pa. So hindi po confirm, kaya di-invite lahat ng mayors. And me also invited in July 17, but mauna yung blessing namin by July 15. Ano po, yung ating molecular lab. Ito Mayor, kapag tutulungan natin, I heard na meron ka pong kontrata sa Red Cross. Opo, medyo matagal na po sa Red Cross ngayon dahil nadudoon na po lahat. Nakapasok din kami doon meron una. Kaya lang hindi nasunod yung kontrata. Yung kontrata kasi nag-overwhelm. Dahil lahat nagpupuntahan na ron. Ano po? So kaya we decided to put our own. Yung bayanihan fund na binigay sa atin, ginamit namin sa pagpuprocure ng kung ng bagay, like PPEs, mga other medicines, mga medical equipments. Ito nga, yung 11 million nilagay namin sa molecular, which is the building. Ngayon, hindi naman kumakasya. So yung aming pondo ng medical fund, ginamit namin dun sa COVID center and then sa molecular yung ilalagay ng mga machine ng PCR. Magdodonate din ang DOH ng isa pang PCR machine at isang gene export machine. So yun po. So I don't know kung tapos na kayo dun sa Red Cross. Kasi pag inasahan po natin labas, hindi po tayo makapag-identify ng mabilisan. At dinikiran ko po Mayor, pasensya ka na sinabi ko sa mga ito sa ating vice chair ng IATF na
pinagbabawal ang declaration na lahat ng asymptomatic, huwag nang ilagay sa bahay, dalhin na lahat sa ating quarantine facility kasi hindi natin sigurado kung ano yung epekto sa pamilya. Kasi hindi naman natin mapagsubaybayan po ito ng 24/7. Hindi natin kayang bantayan doon, doktora. Kasi hindi natin alam, lalo na kung yung asawa, yung babae ang meron, yung lalaki o yung anak, kung mag-asawa meron, isang asawa, yan din lang, kung may-mate sila, yan nababantayan ba natin? Hindi natin nababantayan. Pag nag-mate sila, syempre lalabas yung babae, lalabas yung anak, which is nabubuga nila, magkahaw-hawan doon sa labas na hindi naman natin alam. Kasi itong asymptomatic natin alam kung saan nanggagaling eh. Yung nasa San Miguel kagabi, magpapalit lang siya ng ng battery sa kanyang pacemaker. Nanggaling siya ng Chinese General, magpapalit lang siya. Pag uwi na meron na siya. Tumawag yung kasi sinop siya sa Chinese Gen. Tapos tumawag ang Chinese Gen, meron na siya. Yung bata naman na 22 years old, hindi naman nila malaman kung saan nila doon lang sa area. So papakulo ko na dapat kagabi eh. Kaya hindi kayo sumasagot para malaman ko na actually natawagan ko sana si Colonel para tamputin na eh. Para mailigay na doon sa atin. Kaya lang puno pa yata yung atin. Well, according to Dr. Badjao, Hindi, ICC po natin nag-open na po. yun, asymptomatic. So yun po, Mayor. So kung mapupuno yun sa'yo, pwede naman tayong magsuportahan na po. Our purpose here is, tapusin itong San Jose del Monte. Tapusin na po natin ito. So kaya nagpunta na po ako sa iyo, Mayor. Because gusto na kitang tulungan. Alam ko na mumumblema ka na rin. Para tayong namumblema rito. And we need to help each other. Mga doktora, kailangan natin mag-keep na yan. Of course, with the help of PNP. Kailangan magbantay kayo mabuti. Kailangan na lahat ng papasok at palabas ng NCR, i-block off na lahat. Tingnan muna natin, ha? Although MGCQ po tayo, pero kailangan yung higpit pa rin natin na doon. Kaya na lang? Yes, sir. Although MGCQ tayo, ibinigay na po sa atin ng national government yung kapangyarihan, Mayor, para mag-lockdown tayo, para magmahigpit tayo. Ano po? Although hindi natin pwedeng i-lockdown doon ng lockdown kasi maapektuhan ang ekonomiya natin. We need to balance it. We need to balance it. Kailangan natin yon. Nakapagtatrabaho ng may kahigpitan. Ano po? Nakapagtatrabaho at umaangat ang ekonomiya natin na nababantayan natin lahat ito. Ano po, Colonel? So, asan ba si Hepe? Sir, pinatawagan mo na yung San Miguel para bantayan na yung 22 years old para hindi naman... Oh, dalawa yan. Sa bahay sila. Ang alam ko yung San Miguel na meron ba silang quarantine facility? Lahat po na NGOs natin, pero kaya lang di po nila na-utilize. They need to utilize it. Kasi kailangan yun eh. Hindi po pwedeng hindi. Kasi pag napuno tayo, kawawa naman, wala na tumalagyan. Bilang po, Mayor, kailangan lang po nating ilagay lahat. Itago na natin sila. Kasi pag dahil mga nagtatrabaho, umuwi dito eh. Kailangan na natin kung talagang meron sila positive, huwag na natin papasukin. 14 days quarantine natin kung sila asymptomatic. Magigpit po tayo. Ano po, yun nga lang. Nasa Cebu Province po ako ng weekend. Oo. Nagtanong po si Mayor Jonas Cortez ng Mandawi kung paano daw sila hindi magagaya sa Cebu City. Ang sabi ko po, dalawa lang po yan. Testing ng testing at saka huwag mag-home quarantine. Or go with home quarantine. Ilagay nyo lahat sa facility. Katulad ngayon sa Cebu City, gano'n na rin. Halos buong Metro Cebu, gano'n na rin ginagawa. Walang home quarantine. Puro nasa facility lang. Okay, yun lang. Kaya nga, di ba, declaration naman na no home quarantine na. Kailangan na natin tulungin sila at kung pumapasok po kasi sa trabaho, pakiusapan na huwag na muna magtrabaho. Pwede hingin ng ayuda sa atin yan. Sigurado yan, hingin ng ayuda. Kaya naman ako, hihingi sa akin yung mga frontliners. Kahit kasama nila, nalalabas ko na. Bigay ako, 1,500, sige. 1,600 pag humingi ng gamot. Ganun na lang tayo. Kasi hindi tayo matatapos dito. Ganun. Sir, last Friday, we had a meeting, sir, I had a meeting with my chief of police, and basically, sir, only 70% of our quarantine facilities were being utilized by the LGU. Marami, sir, silang pinek sa akin, walang laman sa yung mga facilities. Pinacheck ko, sir, yung actual, meron na established, sir, pero walang laman, sir. So I think they can manage, sir, na
ilagay siya sa quarantine facilities. And also sir, I'm planning na ipitan sir including our Apo sir because yung last incident po rito sir sa San Jose del Monte, Apo sir, working in hospitals in Manila sir. So yun yung nagiging problem natin sir. Most of our infected sir were Apos coming from Metro Manila sir. So yun yung gagawin natin eh. Kung infected na sila, my suggestion here is wag na natin silang papasukin pa. No home quarantine please. No home quarantine. Yan sinabi ko sa doktora. Kung sa akin lahat ng MHO, CHO, napakiusapan na huwag na tayo mag-home quarantine. Hindi tayo matatapos po dito doktora pag binabayaan natin sila. Kaya kinailangan natin ilagay yun. Yung ating quarantine facility dapat maging active na po. So kung ano man yung suporta, Mayor, sabihin mo sa akin. Ano po, so kailangan natin magsuportahan tayo dito. Ano man naman magagawa ko, sige po, gagawin natin. Kailangan lang po natin yun, doktora. Ano po? Sige po, doktora. Actually po sa San Jose del Monte, kanina Mayor, ay nag-umpisa na po kami mag-admit. Sa lukuyan na ang quarantine facility ay naka-admit na kami ng 7. At ang aming pong active sa buong San Jose, although 108, ang active lang is 43. Kasama na po yung mga PDLs na ngayon ay inilipat naman po na sa regional facility na yon. At yun naman pong ibang wala dun sa quarantine facility ay patapos na po kasi yung nasa May 14 days na po sila. So we are just waiting for the second swab result. Kasi kahit na po sabihin na clinically recovered ang sabi ng WHO after 14 days, meron naman pong kakayahan dahil si Mayo nga po ay bumili rin po ng test kits. So hindi pa rin po kami nakukontento dun sa 14 days. Sinaswab pa rin po namin silang lahat. So yun po yung kalagayan namin sa San Jose del Monte. Ang tanging problema lang po talaga namin, pagdating po dito, nakasakay na po sa sasakyan at yung pong employer doon sa Metro Manila ay nag-positive doon, bakit hinala pa dito? Kung minsan po, naka 3 days na ng quarantine doon eh. Pagkatapos, pinagdadrive ng sarili nila. Makita namin, nandito na lang po sa San Jose del Monte. Yun nga po, nasa leadership na natin ito pare-parehas. Nasa pamamalakad na natin ito. At hindi naman natin, alam niyo po kasi medyo nalilito na rin sa banda rin sa NCR. So hindi na, so tayo ngayon naman mag-ahandle po ito pare-parehas. Ano po? Pero may isa pa po sana ng request kasi po supposed to be from the molecular laboratories po ako na sa NCR ginawa. Dapat po kasi doon, pagkita pa lang po nila ay ang regional epidemiology and surveillance unit at ang provincial po dapat automatic ibigay nila agad ng oras na nakita nila yung test na yun. At sila naman po sasabihan kami, ang nangyayari po kasi po, 5 araw na positive pala, nauuna pa namin nalaman, sa pasyente lang namin nalalaman, bakit yung sistema na wala na nagpaganon dapat. Yun po yung dapat i-improve po siguro natin para po hindi natin namimiss yung contact tracing na immediate. Kasi po dito pag nagbigay sa amin ng info, within 1 hour po Bob, ayun na po contact tracing po kami nila FM po, kasama po kami. Yun po mahalaga talaga. Yun po sana yung ma-improve lang po natin, yung hindi natin alam yung positive po kasi natatagalan. Ang contact tracing po kasi ay pinamahala yan si PNP. Ano po? Ang PNP po talaga nag-contact tracing yan. So kailangan nyo po talagang bantayan yung contact tracing talaga. Sinabi naman ni Colonel Kahimpian na ginagawa naman nila yung contact tracing. Ano po? So, yun po, yung PNP po talaga ang contact tracing yan. At pag may nakita talaga na nalaman natin na talagang positive, yun nga lang po, ang gawin na natin dito, kahit asymptomatic na siya, o symptomatic man siya, kailangan bantayan na natin silang mabuti. Ano po, kung maaari nga po, ngayon, lamanan na natin yung ating quarantine facility. Ano po, at kung maaari nga po sana, ang pakikiusap po kung ano bang ano natin, ang San Jose del Monte Mayor dapat, meron na tayo dito sa sarili nating regular. Sa laki mo, para ka ng isang lalabihan eh. Sa laki mo. Bubukas ko mamayang hapon yung Walingen sa molecular test po. Para private hospital po yan. Private po. At din dyan na kayo magdadala. Ay, hindi po po na. So, ganito, kasi yung, kaya dumadami yung cases namin. Siguro naman, alam naman ng lahat na majority of our population are working in metro. Yes. Yan ang problema namin. Yes. So, nahihirapan kami doon. Although ngayon, meron kaming instructions na sa mga barangay to get all the people who are working in metro. Actually, matagal na yan. Pero lang last Saturday,
mas mahigpit namin ipapatupad dahil sa nakikita namin dumadami. So, ang ginagawa namin, sabi ko nga kila Doktor, ang instruction namin doon sa task force area natin is to open up our quarantine facility. Although, we have already our testing with Red Cross. Pumirma rin ako doon with the League of Mayors sa Bulacan sumama rin ako doon. And now, yung Parliament also, naglagay sila. So, hindi namin sila lahat binigyan ng hindi namin sila pinahirapan. Right away, maglalagay ang Parliament, ang kaya lagay sila. And they're telling us na kung si Red Cross ay 3.5, pwede pa nila ibaba yung presyo basta taga-sagot. So, maliwanag doon, sabi ko nga, right na, sige, pagkagawa niya na yan, kami na kaagad ang unan yung kliyente. Yun ang maganda kasi may private sector tayo kasi yung gobyerno. Exhausted na ang pera ng gobyerno. Lahat naman tayo, hindi lang naman kami. Although kasi kami, ang laki kasi talaga ng populasyon namin. Hirap na yun. Even our PNP, talagang bantay sarado na kami. Pero ang dami pa rin talaga nakakalusot. So, nahihirapan din kami. Tama yung pwede rin naman. Sabi ko, hindi tayo po pwede kasi totally lockdown. Because our economy is hurting already. So, nobody is paying any more their taxes. Lalo sa amin, for the past 3 months, zero taxes kami. So doon sa zero taxes namin, wala kami nare-realize na pera for our expenditures, mahirap yun. So that's why kami naman ngayon, although binuksan namin lahat ng mga negosyo rito, still, ino-observe pa rin ng team namin ngayon. Lahat ng negosyante. Binabantayan pa rin namin sila, yung hindi kailangan, talagang hindi pa rin namin sila pinagbukas, no? Although, syempre, kailangan na natin talaga na patuloy na bigyan ng kabuhayan yung negosyante. At the same time, magkaroon ng kabuhayan ng mga tao. Kaya ngayon, yun ang ginagawa namin, patuloy namin gagawin pa na aside from Red Cross, yung sa League of Mayors, and now Parliament. So ngayon, mas dadami. And based on our, kasi regular meeting namin task force area, then minsan once or twice a week pa kami. Minsan nga everyday ka, nagtatawagan kami. Kami concerned kami, dahil natatakot din kami dahil hindi lang iniisip namin ang kababayan namin, yung pamilya namin iniisip namin because lahat kami dito nakatira lahat ng mga pamilya namin nandito. Natatakot kami dahil syempre baka magkakawan. Yun ang ina-avoid namin. Kaya ngayon, by this time na ito yung department heads meeting namin, first department heads meeting na for modified. Kaya pinag-uusapan at pag-uusapan kung ano pa yung mga pamamaraan kung paano namin matutulungan yung pagkalat ng pandemya. Kaya kami no problem with us, basta nandyan ka, tulungan mo kami, tulungan namin. Si Doktora ay patuloy namin nakikipagtulungan. Ang isa lang problema namin, sabi ko nga kay Doktora, bakit hindi natin na anuhan ng DOH? Ang nagiging problema kasi, pagka nagkasakit may tama ng COVID, nasa Maynila, hindi deklara na sa San Jose del Monte, pero taga San Jose del Monte, pero hindi naman dito nakatira. Every weekend lang ang umuwi dito or once a month. Pero once na dineclare na, sa amin na nakalista. Ang daming ganyan. Kasi wala pa kaming yung transmission na katulad local transmission na gano'ng kalaki. Bilang na bilang lang sa daliri. Ang hindi namin ma-avoid, lahat ng Metro Manila lahat ito. Yun nga po, Mayor, yung ginulat ko nun sa DOH. Ginulatan ko na po ang DOH tungkol dyan. That was 1 month ago. Tama, di ba? Mas noon pa. Ginulatan ko na sabi ko, tama po ba na yung datos ng NCR o sa ibang lugar man nakuha, dapat ilagay sa amin yung datos na yan. Although hindi naman locally transmission, di ba? Di ba dapat ang ilalagay mo lang sa data mo, yung locally transmission. Di ba? Yung doon mo lang nakuha. Para yung rating natin, doon na nakikita natin na meron ba dito, para ma-evaluate natin kung meron ba talaga sa Bulacan. Meron ba talagang gano'ng kalaki ang COVID sa Bulacan? Kasi nangyayari, Doktora, tama ka, Mayor, pag-election yan na pag nangyayari, kamukha ng Quezon City, merong isang inmates dyan sa Quezon City. Taga Bulacan po yung inmate. Ampul ko lang yun. Nangyayari ito nung pa.
na may positive yung inmate, pagkatapos sa atin itinilagay yung datos. Although kasi taga-Bulacan. Kaya sabi ko, doktora, pakisubukan tayo sa DOH. Huwag nang gano'n ang gawin nila. Kasi habang sa atin, taga-Bulacan nga siya, pero hindi naman sa atin nakakumpay, hindi naman umuwi dito, pero taga-Bulacan. Tapos sa atin ipapatong. Siyempre magugulat yung ating mga kababayan na ang dami na palang kaso sa Bulacan. Pinapabayaan natin. Yes, ang tanong dito, locally transmitted ba ito o sa labas nakuha ito? Yan po yun. So, binibigyan natin ng pangamba ngayon yung mga tao. Kaya na, may taon, ang dami na pala sa Bulacan. So, ibig sabihin, iisip ng tao na ang COVID ay nasa Bulacan. Di ba? Hindi kaya sinulat yun sa DOH National na yung baguhin nila yung ganung style ng datos, pagkadatos. So, sinigot naman tayo, ibinigay sa region. Di ba? Actually po, because of yung letter po na yun ni Go sa DOH, originally yung po kanilang case investigation for ang address na nakalagay doon, permanent address, isa lang. After that, binago po nila yung form, ginawa na nilang dalawa, may permanent address at current address. Dahil para makita nga po doon yung current address ko pinuha. Ganun pa man, nasa pasyente po kasi yung pag nilagay nila yung address nila, at kung doon sila talaga nakatira na ilalagay po nila yung current address nila, Bulacan. But nevertheless, ang mahalaga po doon, yung after identifying natin po confirmed case, yung immediate contact tracing, doon po ang mahalaga po natin na maisasagawa para since ngayon marami na po tayo mga laboratories na itatayo, tapos meron na rin po tayo mga available swab kits. And ang Bulacan din po, ang province of Bulacan ay may locally procured na rin po gagawin. May I suggest po na yung mga contacts po natin, yung mga confirm, ay maswab na po natin. Doon, initially po nagkaroon po kasi ng problema dahil limitado po yung binabang guidelines ng Department of Health kung sino lang ang isuswab. But because of that, nagkaroon po ng na-miss out po natin yung mga dapat pa po nating iswab at kung naging positive sila ay ma-isolate. Sa ngayon po, we have 40% of our cases ay asymptomatic. So kung susundin po natin yung guidelines ng Department of Health, yun pong mga positive po natin na nakikita ngayon, hindi po sila pasok doon sa qualification ng Department of Health. Doon nag-expand na po sila, pero kung marami naman po tayo, sabi nga ni Dr. Balaan, since available naman po ang mga swab kit po natin, pwede po natin isagawa. Sa San Jose del Monte, maganda po yung kanilang quality of swabbing dahil mataas po yung positivity rate ng San Jose del Monte. Yung mga sinaswab po nila, lalo na sa mga contacts, positive po talaga yung nakikita. So, maganda po yun sa ibang munisipyo, lalo po yung katabi ng San Jose del Monte, na mataas na rin po, Marilao, Santa Maria, Bukawi, and then far north, yung Baliwag po natin ay tumataas na rin ang kaso. So, siguro yun po ang maganda po natin gawin na mga contacts po natin ay iswab as long as available po yung mga swab kits po natin. Since mag-open po yung JBL extension, ganun po ang maging coordination, negotiation po natin with the mayors. Tulong-tulong na yan. JBL, Parliament, JBL extension, Parliament, BMC, and then the expert po natin. Tulong-tulong po tayo. But ito lang po, kinakailangan palakasin lang natin yung ating quarantine facility sa bawat syudad at munisipyo. Ano? In addition sir, dun sa statement po ni Dr. Rajol, may request siya through our regional IAPS to force yung mga testing facilities especially nasa Metro Manila, na kapag nag-positive sir yung patient, they should immediately inform sir yung LGU dun sa address sir na binigay. Because katulad sir ng isang police natin sir, nag-positive siya sir twice in San Juan, I think East Avenue. We were never informed sir.
Pumapasok sa report. Can we write a letter to whom na pwedeng i-address yan? Okay, susulat tayo. Pwede na sa DOH. Even yung Mary Johnson Hospital, hindi Yeah, nila actually ko na rescue po yung issue na yun sa rescue eh. Ang nagkakaproblema po, yung mga laboratory po natin sa Manila, yun po ang hindi sumusunod doon sa plot. Okay, can we have a meeting with them? Kung sino ng concern para mayarap namin sa kanila. Siguro ang gawin natin Sino dyan, natin, di ba? right away, pagka merong cases na medyo alangatin sila na swab, right away inform ka agad ng LGU. Sinuwab namin to ha, medyo ingat na kayo dyan. Para at least alam namin dito kung sino na kagad yung babantayan na naswab sa Maynila. Opo, Yun naman talaga dapat. Dapat po yun ang mandato po ng mga laboratories. Kasi ang nangyayari kasi, hindi natin nalalaman, tayo naman yung bantay ng bantay, wala din nangyayari sa bantay natin. Pinauwi pa nila sa Sa legal reporting. Pinapaulit sarili eh. Sige, pwede bang i-meet natin ng region? Ang region? Yung region na si Dr. Casyon. Sa region mo tayo makipag-usap tungkol sa kasong yan kasi dalhin na natin yung concern ng San Jose del Monte, about the names na sinasabi ko na noon, di ba? About the datos. Kung Manila kami, ito. Sige, mimit na natin ito ng region. Tapos sa region kung saan sila pwedeng puntahan natin. Kasi kami go, kahit modified na kami, nakabantay kami sa barangay. Nagbabantay namin. Kaya ngayon, monitor namin mabuti ngayon kung sino Yung nga po ang problema natin ngayon. Kaya nga po, ang sabi ko sa kanila, kasi papasok sa Maynila, uuwi. Di ba tayo kasi lapit eh, di ba? Hindi naman sila boarding house doon eh. Iba nag-boarding house, iba nag-aaral, pero pag sino, positive hindi naman sabihin. So kaya nga ang gagawin natin for the meantime, huwag na tayong pumayag for home quarantine. No home quarantine tayo. Kung kinakailangan, palakasin natin yung ating quarantine facility. And then, magkikipag-usap tayo ngayon sa region tungkol dun sa concern natin lahat dito. The same reason tayo lahat. The same concern tayo lahat. Na dapat ganun ang gawin nila sa atin. Kasi walang coordination eh. Walang lack of coordination talaga pag ganyan. So, kailangan lang natin coordination sa lahat. Dapat they should coordinate us also. Dapat ganun. Dapat ganun ang gawin natin. So, digin po mayor at if ever, invite din natin yung mga mayors to go at tabi natin kay Dr. Casyon, makikipag-meet ang mga mayors, ako, yun, tungkol sa concern niya. Ano? Okay, so para mailatag naman na sila yung kanilang mga concern. Ano? Yun ang gawin natin. So, i-adapt na lang, ipuli na lang ninyo yung mga concern ng CHO, MHO, tayo ngayon ang maglatag. Limited lang natin. Mayors, and then me, and then kayo, representante ng ating mga CHO and MHO tungkol sa kanilang concern. And then, for the meantime, hindi pa po tayo nakapag-uusap sa kanila. Gawin po natin, palakasin po yung ating quarantine facility and of course, yung pagbabantay ninyo sa lahat ng exit and entrance papuntang NCR. Ano? Ganun ang gawin natin. Pag minalaman na tayo na positive, asymptomatic, huwag na natin payagan, damputin na natin. Kapag meron tayong quarantine facility, damputin na natin. Kuhanin na natin sila. Whether they like it or not. Kasi hindi po tayo matatapos dito. Walang magaganap sa akin dito. Ano po, natatapusan dito. Well, I know naman, naniniwala naman po ako sa inyo na ginagawa nyo lahat ng magagawa nyo lang. Sa tayo ng San Jose del Monte talagang dikit kayo. Very dikit na dikit kayo. Ano pa, talagang, buti nga, may kawayan, hindi ganoon eh. Yung Marilo lang ang medyo talagang dumadami ng mga nila. Pero may kawayan, nakukontrol naman nila. So itong bando, kung gagawin nila, ito kasing San Jose del Monte, andyan ang Quezon City. Pag nakapang mo dyan, ano na eh, nago na yan eh. Nag-usap kami, wala pa ngayon. Kalookan kasi, ang dami ng kalookan din. Yung Kamarin, grabe rin ang tao yan. Dikit-dikit kami. Saka sa amin kasi, ang populasyon talaga namin, lahat nagtatrabaho sa Maynila. Kung kahapon nga gabi, lumuwas ako eh. Nagpunta ako sa Trinoma dahil nilagay ako para sa anak ko. Alam mo lahat ng nagtitinda doon sa Trinoma, puro taga San Jose. Puro taga San Jose daw sila ngayon naka-duty sa Trinoma. Dahil sila daw ang malalakasan doon. Pero mo yung gob, natakot nga ako na lalo siguro na. Marami naman sa amin ito. Natakot ako gob talaga. Nakakilala ako, Mayor, ang ginagawa mo rito. Sabi ko yung anak ko kinukulit ako, bibili akong gamit ng anak ko. Kaya ako bumili na sa Trinoma. Sa yun, yung at saka yung
talagang nakakatakot Mayor. Yung saka yung yung mga business establishment na pumapasok, yung social distancing. Yan isang araw si Kenneth Kaukuha po. Yung palengke kasi, yung Mayor, under yung control na yan. Kung paano mawawala. Kaya-kaya naman nyo yan. Basta, bantay lang po tayo, of course. Huwag kayong maluwag. Huwag masyadong kinakailangan yung PNP natin talaga pag nakakita. Sita. Dapat gano'n magawin natin. Hindi tayo po pwedeng nakita ko minsan, sorry ha, Colonel. Nakita ko yung PNP, lambang, kung makatayo lang 5 ini-implement ng actual. So dapat we need to be stick with that. Pag may mga batas tayo dyan para even the province, the face mask meron, kaya meron din. But kinakailangan lang natin na bigyan sila ng dato na kailangan nila mag-strict at monitor talaga. Sir, samantalahin ko na rin sir yung pagkakataon. Kasi sir, during our command conference, isa sa mga way forward namin sir is to get the support of local chief executive sir regarding to sa patrolya ng bayan, where if we will empower and mandate yung mga barangay officials, barangay tanod, to join yung pulisya natin sir sa pagpapatrolya 24/7 sir. Dati kasi sir, they will be inviting tanods. Pero pagka may mga reason sir, pagod, kuya, walang tanod. Pero siguro sir, if there will be a provincial ordinance, mandato talaga nila sir to join the PNP. Kasama sir sila magpapatrol. Meron tayong ginawa sir na clustering sa isang cluster sir, mayroong 4 na barangay. Walang gagawin niya sir kung hindi mag-ikot, palaging may kasamang pulis para ma-maximize natin sir na yung tanong. Hindi lang sir nasa isang pwesto na parang nagsusumbang. Kasi tatambay lang sir sila sa isang tent. Usually sir, nagpipiknik sir, kami pa ang nagsasaway. So, siguro sir, yung kasama nila ang pulis at nag-ikot, mandated na sir sila, hindi na pwedeng tumanggi sir na walang tanod or Colonel, yung concern na yan dapat yung mga ito yung mag-stick implement na yan sa mga kaampi niya. Kung nakita nila talaga si Tahina, magsalita na sila. Kasi yan, marami rin ako nakikita parang nag-sumbak ang dating, parang Holy Week ang dating, nakaupo lang. So, may hirapan kami. Mahirapan kami dalawa. Mahirapan sila. Pag hindi natin to pinipitan, kaya yung off lang sila, palabasin mo na. Walang, kayo ngayon, kayo talaga yan, hindi kami. Ako, kamukha ko, ako naninita na ako. Tumatawag na ako sa inyo. Tinatawagan ko na kayo pag nakita ko yung mga pulis natin, ay hindi naman, alam mo, nobody's perfect, okay? Nobody's perfect, but kailangan talaga gumalaw na yung concern na talagang concern tayo sa lahat ng bagay. So, yung pagsita talaga gawin na natin. At yung mga hepe natin, sabihin doon talagang pagalawin yung mga pulis natin, tama yung sinasabi mo, pero kailangan kahit wala silang bantay na pulis, dapat yung concern nila nandoon pa din. Hindi yung para silang nasa sumbak lang. Kasi babanding-banding na lahat eh. Kaya itong request ko sa GCQ, gusto ko ma-retain tayo sa GCQ eh. Kaya so hindi tayo napagbigyan. So hinayaan na sa atin yung implementation. So hindi ko naman siyempre maibigay agad-agad sa mga mayors. Nasa kanila na yan. Mag-request lang naman sila sa akin. And then i-evaluate natin. Kung talagang dapat. Pero kung talagang dapat, agad din natin sila pagbibigyan. Kaya lang, siyempre, katulad ng explain ni Mayor, naglag na po talaga ekonomiya. Ilang travel agency na po ang tumawag sa akin. May pinapasa na yung tao nila sa amin. Pinapasa na sa atin. Sa government, sa atin na ina-apply. May mga former officials na nagpupunta na po sa akin na gusto nung maging part ng gobyerno na naluklok sa mataas na posisyon na gusto na mag-work talaga dahil wala silang work, nahihirapan lang. So everybody, ano po everybody? Pwede naman natin pwedeng i-lockdown. Dahil siyempre, hindi talaga po pwede kasi
babagsak na tayo, pare-paras dito. Eh, hindi na natin pwedeng isuportahan ng relief yan araw-araw. Kaya ako, ginagawa ko, by request na lang eh. By request na lang sa akin, nag-text, matawag. Kung may tao kung magdadala ng pera, yun na lang, bigyan mo 600, pagbibili ng gamot, 500. Yun, eh, siyempre, sabi ko sa kanila, eh, yun na lang talagang, ano, pag medyo malakas pa, kaya maghanap buhay, eh, tayo ko, teka, huwag niyo muna sa amin yan. Mag-ingat kayo, maghanap kayo ng trabaho, kung meron kayong lupang medyo maliit dyan na kaya niyong pabungkal yun ha, bibigyan namin kayo ng tanim, bibigyan namin kayo ng buto, magtanim na tayo pare-parehas, kasi talaga kung hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Yung Japan, hindi na tumatanggap ng turista mismo. Residente lang ang tinatanggap nila. So bagsak po ang tourism economy natin. Kami Dog, meron kami ginagawa stimulus. Lahat ng mga workers na, skilled workers, kapitero, mason, pintor, lahat ng mga eskwela namin, 54 schools namin, ginagawa nire-repairs under our stimulus package. May sweldo sa amin 400, 500, 600. By administration lahat ng city government. Lahat ginagawa yun. Meron din kami yung mga gulayan sa pamayanan. Lahat ng open spaces namin, barangay, subdivision, ang tatanim namin. Tapos, we're encouraging everybody na magtanim. Lahat ng mga homeowners doon, instead of going sa palengke, doon na sila mag-inom. Yun ang ginagawa namin. Kaya nga, even yung mga tricycle driver namin, binigyan namin ng mga yan, ng mga gasoline voucher para puhunan nila. Kaya malaki inubos namin sa stimulus na ginagawa ng City Government para lang matulungan namin yung taong bayan. Kasi wala eh. Tama yung Gigob eh. Ultimo dati mga nagtatrabaho, wala akong pasukan. Eh, pinakasigurado at sigurado may pera. Basta nagtatrabaho sa gobyerno. Gobyerno na lang. Dahil nahihirapan, even the private sector. Tayo na lang ng medyo matatag dito. Totoo naman. Ang gobyerno lang po medyo matatag dito ngayon. Kaya hindi pwede Gob na bumagsak yung gobyerno. Oo. Tayo na lang po. So thank you Mayor for your effort. Salamat po. So sige po, tuloy-tuloy lang po tayo sa ganun. Kung ano may tutulong natin sa mga kapatid natin. In a minimal help na kailangan natin bigay po natin sa kanila. Kasi nakikita ko po eh, Mayor, tayo na lang medyo matatag dito. Tayo na lang. So nulit dito nung sumusurrender po tayo rito. Kaya kamikot ko doon. Kita mo yung mga sidewalk namin. By administration na lahat yun. Yes. Mabigyan lang namin ang trabaho. Yes. Kaya lang, yung lumalabas sa tao, isa inyo na lang yun. Kayo naman ang may handle niyan, ano? Kayo naman. Kami naman is administrating all. Ano po? Kami naman yung sa helping, sa gano'n naman. So kayo naman, kayo na naman. Napagbabantay naman kayo. So please, yung off-land sita, paki-implement nyo lang. Ano? I-implement mo na yan. Sige, Colonel. Sir, may I suggest po sir, since we have provincial ordinance sa executive order regarding sa wearing of face mask, maybe adapt sir yung practice sir ng City of San Jose sir, na mag-issue na lang tayo ng citation ticket para hindi masyadong dumami sir yung nakakulong natin sir. Citation na lang sir, pamayaran na lang nila later on pag nagkapera sir sila. Ganito kasi yan eh. Kaya siyempre tinitingnan natin yung legality ng tinitingnan natin. Ang sa akin lang muna, may first offense, second offense, and then the third offense. Ano? Ayoko po agad na magaganoon kasi siyempre mahirapan din yung kalooban ng mga yan. So wala namang may gusto nito. So ang sa akin kasi, kailangan tayong maglagay ng first offense, which is the consideration, the second offense, which is the warning, and then the third offense is magmulta ka na, mag-fine ka na. So let us give them first a consideration. Okay? So, walang problema ron. Yung sa citation ticket, okay yan. Kung ginawa ng ito sa gusto ng mga yan, that is their own design. Okay? Me kasi sa sanggunian, hindi re-refer kayo sa sanggunian eh. Okay? But for me kasi, sinabi ko naman sa kanila na please give consideration 3 stages of consideration of the system, which is the first is the consideration, first is the warning, and the third, bahala ka na, ikukulong ka na. Ganun, di ba? So gano'n naman ang mangyayari sa atin eh. So gano'n naman yun. So pag issue tayo ng ticket, maganda rin yun. Yes, sir. Pero with consideration na rin yun. Makukulate naman sir kung pang ilang offense na nila. At least sir, hindi kasi sir, pwede namin
Arestuhin ngayon sir based doon sa executive Pero order. without that citation ticket, kung design na sa model, without, kung bumula ka dyan, without citation ticket, kasi kanya-kanyang style yan sila, di ba? So tayo meron tayong provincial ordinance. Sa provincial sir. Meron tayong ordinansa which is bawal talaga. Meron namang may penal clause naman na nakalagay dyan eh. Meron tayong penal clause. May penal clause tayo. So wala namang problema nun. Pagka mag-violate, i-issue mo talaga ng ticket yan. So automatic yan. But ang sinasabi ko lang dito, tumingin din tayo sa tao. Tingnan din natin sila. Sitahin natin. Kasi kung manguhuli tayo na manguhuli na tayo parati, kukulong natin at pagmumultahin mo yan, kaya karami dyan walang pera. Nalirap ng tao. So ganito gawin natin dito. Manita na tayo ng manita. Oh, ikaw wala kang face mask. O ikaw, pag hindi kita nakita pa kita, o puhulihin na kita. Matatakot yan. So we need to be strict to that. Although meron na tayong ordinansa yan eh. May penal clause naman talaga yan eh. May violation na nakalagay sa loob yan. Magmumulta sila. Ganon. But in time of pandemic, we need to give consideration to others. Yan ang pinakamaganda dyan. And then, kita tayo ng sita. Higpitan natin. Kailangan natin pag-uusapin lahat ng tao. Kasi takot din naman mamatay mga yan eh. Takot din magkasakit. Di ba? Kaya bantay-bantay lang po tayo mabuti. So yun, nasa inyo na yan. Kasi kayo naman ang vision order dito eh. Di ba? You are the implementer of the vision order. At us, we are only administrator lang yung mga ginagawa namin. So katulong namin kayo. Ano po? Ano sa inyo yan? So yun lang. Ano yung kung okay na po yung meeting. Although, madalas naman po ang coordination ng meeting, lalo na kung may mga na-observe po ako, tinatawag ko po maagad sa kanya. Baka i-consider din po natin yung dami na rin po ng mga OFWs, mga LSI po natin na bumabalik na po sa ating probinsya, lalo na po galing sa Eastern, Western, Visayas, Mindanao. Dahil katulad po nung nangyari sa Iloilo, sa Samar, yung kanila pong Masbate, yung kanilang mga initial positive cases galing po sa mga OFW sa LSI. So isa rin po na dapat po natin paligpitan yung mga pagpasok po ng mga OFWs. May mga OFWs po kasi na nakakalusot, nalulusutan po yung OWA. So kailangan din po siguro talaga higpitan po natin yung ating mga coordination. Pero with regards po doon sa barangay, i-request ko rin po siguro ang ating DILG na magkaroon din po siguro na magandang, dahil nasa barangay po talaga ang aksyon eh. Kailangan po natin ng DILG na magtulong-tulong katulad po ng sinabi ni PD kanina, na reinforcement din po sila sa ating PNP sa pagbantay. Dahil ang OFWs po at saka LSI, bukod po dun sa kung symptomatic po sila, talaga nasa facility po sila. Pero initially, nasa mga home quarantine po sila, yung mga persons under monitoring. So yung po mga sa home quarantine, barangay po talaga ang kailangan na makatuwang po natin sa pagbantay po sa kanila. Ilan po dun sa mga nasa home quarantine po natin, pag hindi po sila talaga nabantayan, yun po yung mga lumalabas eh, yun po yung mga marami pa po exposure sa mga kasama po. So siguro yun ang kailangan po natin. Yun po kasi regarding the LSI sa kayo OFW, dito po sa amin, talagang BIHERT ang nagmo-monitor, may higpit po kami dyan. Ang nagiging problema po namin dito, ay ibibigay po ng province ang list ng mga LSI, pero nakalagay lang po sa Jose del Monte. Sa 59 barangays po, napakalaking effort yung gagawin namin para hanapin namin sila. So, kuminsan po nakalagay lang Luzon. 120,000 ang population ng Luzon. Saan namin nahanapin? So, lagi po namin sinasabi dun sa province or sa na sana bigyan kami ng kompletong detalye para agad-agad makita po natin. So marami po yun po. Yung po sa mga Locally stranded sa wala pong address. Wala pong contact number. Locally stranded? Yes po. Opo, at saka yung napakahirap po hanapin sa San Jose del Monte.
Galing po sa OWA po kasi yun, galing po sa DOTR, binababa po sa Pispeso sa Ang nakakaalam po talaga kasi niya, sa totoo lang, yung mga OFW na yan ay sa kanila sa taas. Tayo kino-coordinate lang. O ito, may uwing ganito, 300. Ang ginagawa tayo ngayon, taga-sundo ko sa yung ano nila, drop point. Tayo susundo. Pero yung volume kung saan, hindi natin alam eh. Kung sinasabi na lang na may uuwi. Ngayon tayo ngayon na magkukuha yung pamilya. Yun. Kaya nangyayari, sige, dapat coordinated tayo lahat. Kaya nangyayari, yung mismong pamilya, para binibigay number dun sa OWA, para kumukonekta dun sa pamilya. Tapos yung province po kasi, ini-inform lang tayo pag may uuwi na lang. Ganon. Kaya ang ginagawa, tinatawagan ng ating POS peso yung pamilya. Ayan, tinatawagan yung nagsaka ng pihakto, yung pamilya, para sundin doon sa drop point. Ano po, doon sa drop point. Yun ang pinakaano natin. Yung mga locally stranded naman, nakikipag-connect din naman po sa atin, sa inyo. So actually, hindi naman natin alam kung sino talaga yung mga naka-stranded dyan eh. Yes po. Hindi po natin alam. Totoo lang na may mga stranded dito, maliban na lang kung hindi inform tayo. Yun po yung nangyayari. Dahil tama ka, doktor, dahil hindi ko naman kasi malalaman yan. Sa laki na yan. Di ba? Sa laki na yan. So, ang dapat talaga dito, pag may information na gano'n, pasanang information tayo dito. Ano po, hindi natin kasi madidetect lahat ito. Sa totoo lang. And, pinaka-importante po talaga sa lahat, cooperation ng barangay. Ano po, Sir DILG, pakiano po yung barangay natin kasi lalo na po yung kapitan. Kasi sila nakakasakop dito eh. Sila nakakaalam dito kung ano ba nangyayari doon sa baba. Kaya nga may tinawag na barangay government eh. What is the use of barangay government? Kung di sila makikipag-cooperate sa atin. Ano po? Then dito cooperate taas kasi tayo nasa taas. So sila nakakaalam sa baba. So yung po yung mayor. Dapat talaga yung mga barangay natin makikipag-cooperate natin. Lalo ng higpit na pakikipag-cooperate sa lahat. Pero Bob, hindi po ba pwedeng dahil po OWA naman po nanggagaling yung list at yung iba yung LSI may pinanggagalingan din po. Hindi ba pwedeng magkaroon ng communication ng Bulacan na sabihin na pagbibigay nila ng list dito, kompleto ng detalye, para hindi nauubos yung oras natin sa paghahanap sa mga tao na po. Pwede naman po siguro i-require yung pinanggagalingan ng data. Actually, may mga binibigyan po sa atin niya. Actually, pag may dumating binababa sa atin ang buwan na lang po tayo minsan kami pauwi na. Kaya po, pinoconnect yung ating piyak po. Actually, sa totoo lang po, Mayor, ang Bulacan po ang unang nakapaglabas po ng protocol o yung guidelines pagdating po sa mga OFWs, locally stranded, returning students, through the interagency task force. Tayo po unang ginawa po niyan. Ang isa pong nagiging problema, actually, in transit na po, tsaka pa lang namin malalaman na few hours andito na darating na sa Bulacan. Kaya yung kung ating Pispeso, yung departamento po in charge yan, talaga nagkakadali po. Minsan, nagkakaroon pa po ng sitwasyon na naghahabulan dahil po sa grupo natin, bawal po ang private o bawal po ang pamilya ang sumundo sa kanila. Tayo po ang susundo sa kanila. Kaya lang, siyempre ito po mga dumarating, tatawagan ng pamilya, na nangyayari po na dahil lulusot ng pamilya yung OFW o yung LSI, hindi po na ipaparating. Pero ginagampanan po ng PNP, hinahabol po yan talaga para makuha po natin. Nangyari yan na yung mga taga San Miguel, alam niya, nasa Bicol, siyam yun eh. Siyam yun, tinawag sa PDRMO natin eh. Tumawag ang PDRMO ng Bicol, and then the PDRMO ng Bulacan, connection connected sila. Nagtatrabaho to sa resort eh. Labing isa doon. Nagtatrabaho sa resort, mga taga Bulacan. So, uuwi na sila ngayon, kasi yun na standard eh. So, I think the time of MECQ yan eh. Kung di ako nagkakamali. So, pinauwi na, pinayagan nagkaroon ng coordination with our Pitrimo and the Pitrimo of Bulacan, Lapa, Bicol. Kaya lang, ang nangyari, hindi nalaman ng Pitrimo nung
nung, alam mo ba yan? Pinag-pitri mo ng Bulacan and then ng Danaga, and then the people, na nakauwi na pala. Ang binigay sa aming information, 6 o'clock ng gabi. Darating yata. Aalis ng 6 o'clock ng gabi, darating ng ganong oras dito sa Bulacan. Ang nangyari, akala namin that day, yung pala nakauwi na. Ang umano nun, ang nagnamahala, yung may-ari ng resort. Hindi nagpaalam sa Pedrito ng hindi ko. At hindi na, walang gano'n. Isang araw na. Wala. So nagulat kami, nasa bahay na pala. So hindi tuloy namin malaman. So ang nangyari, pinupuntahan ko na lang. So ganun na ganap. May mga ganun po kasi nangyayari sa atin na hindi tayo na-coordinate. But huwag po kayo mag-alala. Inikpita naman po natin yung tungkol sa mga bagay na yan. Ano po? So, yun po yung ginagawa natin ngayon. That's why, kailangan natin magka-connect sa bawat isa sa atin. Kasi, mahalaga po yung usap-usap natin pare-parehas dito. Para magkatulong-tulong po tayo. Yan, at least, nalatag natin yung problema na yan. Hindi po kami yun. Yan, sa OWA, yan, sa local natin. Actually, meron na sa akin. Yung dito sa lugar mo, meron sa akin na siyam na pamilya, may isa na tao, nasa akin na doon sa OR. Pinatuloy ko muna sa OR. Localist natin din yan. Na umalis dito sa Citrus. Dahil pinaalis doon sa bahay. So naglakad. Ayun, kaya nung nagpunta doon sa, I think nagpunta sa DSWD. Pinagpirma, sa Malolos, nagpirma doon, na gusto mo umuwi na ng Samar. Umuwi ng Samar. So, kailan po, pang ilang ano po, mga 2 weeks pa. Hindi ang saan natutulog. Natutulog doon sa Kapitolyo, kung saan doon. Bubundis pa yung isa. Ayun. Ano, sino tumira nun? Anak, mahirap i-contact na siya. Mahirap i-contact tracing yun. Mahirap na, mahirap. Tinanong ko sino makakotatay niyan. Mahirap i-contact tracing. So, yun na nga. So, tiga ako. Nakawa naman ako. May mga bata. Pinatuloy sa akin sa OR. Nandun sila sa Kubo. So, binili na namin ng ticket yun. Pinasab na namin si Gene Expert. Ito kay Dr. Roseli. Positive na, negative naman lahat. So, uuwi na sana. May flight na Cebu Pacific Akalain mong nagsara na yung probinsya. Nagsara na sila lahat because of medyo nagka-problema yung balik probinsya dahil ginamit nga nila RDT. Eh hindi naman official. Di ba? Na result yan for COVID. So, kailangan mo pa mag-swab. So, nagka-problema sila. That's why si Harry Roque, si Harry Roque, na huwag na gamitin yung RDT. Yun na. So, na-stop po ngayon yung balik probinsya. Hindi mo na sila umuwi. Kasi nga, tumawag yung mayor ng Sama. Ang dami niya yung sa ating PSWD na Weng. Sabi mo kay Gobe, ano muna kasi, ano muna kami. Pinay-stop kami ngayon na magtumanggap. Although kahit negative yan, hindi muna kami tatanggap kasi binigyan ng guidelines ng order na huwag na muna. Nasa aking ampong ko pa ngayon. Yun. Eh, mga anak mo, isa pa rin. Mga anak itong isa ngayon, itong muna to. Ang sabi ng babae, nakipag-usap doon sa mga tao na baka doon pwede ako sa akin, akin na lang doon yung bata. Swerte daw yan. Ay, gusto ko nalagay ako, sa atin doon ilalagay. Mga chismis pa ako. Ano naman, natutuon pa rin. At may ticket na sila. Naghihintay na lang sila ng flight. At sabi naman ng Cebu Pacific, anytime na mag-resume sila sa flight, okay na. So yun po, may mga ganun tayong kaso na mga pabalik probinsya, locally stranded, na kinikater naman natin. Ayun. So magtulungan po tayo. Hindi ko naman pinababayaan Wala naman tayo kayo naman, di naman kayo nagpapabaya. Kaya lang talagang, kung tayo nasa Pangasinan lang, hindi malayo tayo sa Metro Manila, di ba? Kung tayo nasa ibang lugar, Lapit kasi. kaso talagang labas-masok ang trabador ng Metro Manila sa atin. Kahit dito sila Hepe, alam mo, Labas-masok doon sa boundary namin ng Caloocan, minsan may isang oras bago makalabas, ang dami ng tao na labas-masok. Dami ng tao. Ano ba, karamihan po kasi na pipili din sa amin, yung mga nagpa-positive po na at least ang 740.
doon po nagtatrabaho sa Manila, Quezon City o Caloocan. Meron po silang bahay o remote. Pwede po kaya na pagka nalaman po natin positive, hopefully makita agad po natin na positive sila. Doon na po nila tapusin yung kanilang positive bago natin tanggapin dito sa atin. Para marami kaming ganyan. Kaso pag nakapasok na kaya nandito na eh. Nakapalang mag-declare na may, sila yung may hawak ng swab result nila. Hindi nga na-coordinate sa Hindi nga po kung kaya ayos po natin na agad po natin malaman yung possibility po ba na hindi natin papasukin ang San Jose del Monte. Tapusin po yung 14 day nila dun sa kung saan po sila sa NCR. Bakit po ba sila pinapauwi kaya? Ay, kasi po sa gastos. Isa po namin hindi na po makaya ng employer. Hindi kinikita mo ito. Private, oo. Opo. Ang problema nga eh, nalalaman namin nandito na sa loob. Dito na eh. Hindi naman sinasabi. Hindi kinikita. Yun ang gusto rin papasok natin yung impormasyon. Kailangan makita ka, malaman natin agad eh. Kasi yun. Kaya nakita ko na kayo na problema kasi pagdating dito, eto na. Nasa bahay na agad. Para isa yung Gob, sinasabi mo nga nandun sa'yo, kami nandito na talaga. Oo. Tapos hindi kami sinasabihan. Oo. Kaya dumadami tuloy kami. No choice na. Yun ang ipapasok natin sa meeting. Nasa swab testing, lahat. Saan ba sila nagpaano ngayon? Saan ipapatest? Private? Yung pong employer nila, pinapatest sila lahat. Kunyari ganon. Tapos, Ano yung PCR yan? PCR ko. Kasi pag hindi ako naniniwala. PCR ko. Okay. Tapos pagka ko quarantine ng mga 3 araw dun sa kung saan sila naka-employ. So, tapos, pagka napakain na ng 3 araw, uuwi na dun sa padala yung resultang gano'n. Bit na nila dun. Dito na kagad sa San Jose, makita namin. So yun yung mga walk-in na nagpapa-swab sila yata. Sa private yan. Employer. Mga employer. Mga boss nila. So yung mga boss nila pinababayaan ng way. Okay na. Always na. Kasi iwas na sa gastos yung mga boss nila. Ito parang Kasi hindi naman kasi nila i-cater na bigay doon sa kanilang quarantine facility. Because yung mga kumpanyang yan, wala namang sariling quarantine facility. Wala sila. Kaya umuwi ka na, huwag ka na muna magtrabaho. Yung po nga abangan natin ngayon. Yung po yung ilalagay natin agad sa ating quarantine facility. Nilagay po namin yun. Yun, very Ang good. problema ko, siya ay isang taga San Jose. Nagsama pa ng isang taga Pampanga, isang taga Laguna. Nakaka-positive din. Tatlo silang. Hindi. Ayun. May mga ganun po kasi. Kaya ang mangyayari ngayon, Oo. ay hindi okay ng Pampanga. Hindi po. Pag nabalitaan ng iba na gano'n, makatambangan kami. Ay, madali ka sa Hindi po, dapat yung We can announcement. coordinate po. Dapat po yung announcement may ilagay ng discreet na natin. I-discreet na lang yan kasi tama yung sinabi mo. Doon tayo sa Bulacan mas malapit. Di ba? Mas malapit ika doon. Maluwag doon. Mas malapit. Kaso hindi naman natin pwedeng ang tinatanggap po kasi sa arena ay ang tinatanggap po kasi sa arena Frontliners. ay asymptomatic. Frontliners. Nung una wala nang sinasabi si Dr. Gogolan which is the asymptomatic. Di ba? Atin yan Di ba? So ikikita natin. Huwag lang yung siyempre yan. Yung Pampanga, although tao naman yan, concern tayo dahil sa Panginoon tayo, di ba? Hanap tayo ng butas para sa kanila na madala natin sila. O hanapan natin sila ng magiging concern tayo siyempre sa kanila. Hindi naman din tayo pwedeng itaboy lang dahil baka kami magkalat ito. Di ba? So nalagay natin po sa isang lugar na talagang tayo na mismo magkikita niya. At 14 days ito naman na. natin sinabi doon sa arena. Kasi yung arena meron naman. Well, meron din po tayo nakapasok sa dating arena. Yung UNTV, yung MAB building. Ano po, meron tayo doon. Which is 56, asymptomatic pa rin. Doon din sa arena, binigyan nila ng number sa pinakoordinate sana namin yung mga yan. Hindi sumasagot. Tapos kung sumagot naman, napakadaming requirements. Yung concern ni Dr. Abana. Hindi sumasagot yung mga number na binigay para doon sa arena. Tapos yung makikipag-ano pa sa office, civil defense. Tapos ang requirements, napakadami. Si Dr. Napakahirap po. Badyaw, si Kuya Boy, payong ngayon. Actually, Gob, yung ate pong safety officer doon, si Dr. Camilla, quote-unquote, nag-resign na. Kasi ang hirap po yung bang red tape, napakahaba daw po bago dumating doon sa yun po ang problema. Baka po maganda, bilang kayo po gobernador ng Bulacan, meron po sana tayong allotment para doon sa atin. Meron silang binigay sa atin.
Kaya nung nagkaroon ng ocular committee, may sinabi na sa atin yung Dr. Agurgulo, sinabi naman sa amin na yun nga na allow din na mula kami. Pero ganito lang, kausapin si Kuya Boy pa yung ayaw. Kami dalawa magkakunan ni Kuya Boy dyan. Hindi Kuya Boy pa yung ayaw. Doktora, ganun po alam. Balito nyo sa kanila, and then ako sabi ko si Dr. CPA pa yung ayaw. Because siya po sila po nagkausap yan. Pinakayos ko yung PA yan. So ganun tayo. Sige, tulungan ko si Doktora sa ganyan. Through by means of kay PA Boy. Si PA Boy talaga dyan. Nagkakausap sila. Although, INC po. Yan, tulungan po yan. Tulungan po tayo dyan. Ayun po. So, masasettle natin lahat yan. Basta, yan, maganda nagkausap-usap tayo. Yung pong maganda dito, Mayor. So, set agad ng meeting sa region tungkol sa concerns. So, pakitake note lang po lahat ng concerns. Ano po? Pakitake note lang po. Ang JMG, ano po? Pakiano lang po yung lahat ng concern. Pakiayos lang po natin. Para magkatulungan tayo lahat dito. Kasi talaga ang Bulacan, talagang critical po tayo dito. Dahil tayo yung pinakamalapit eh. Lalo itong lugar mo, Mayor. Grabe, dapat pasok dito ang tao. Lahat ng klaseng nasyon na rin. Saka dito, pagka napunta ka lalo sa relocation namin, ay parang walang nangyayari. Parang wala. Inuman, naka-standby, naka-kwentuhan, lahat ng chismosa nasa labas pa rin. Ay, magsipasok. Sir, puno-puno na yung tulungan sir nila. Yung binigay ko, pagdano yan, yung binigay ni Antico na building yan, na gagamitin namin for kabataan. Wala na, pinuno na ni... Puno na rin sir. Puno na. Building na sir, ginawang gulong na. Hindi naman natin mapagkakasya sa gulungan yan eh. Hindi ba naman pwedeng patukan lahat yan, di ba? So, kaya tagagin na yan. Sitahin na lang kami sitahin natin. Bigyan natin ng orientation na siguro orientation na baby hindi natatakot mamatay kayo something like gano'n kasi kung yung klaseng yung sistema ng pagsisita na talagang although hepe ka, pulis ka, siyempre special order ka, alam na natin ang pakiusap na kayo ba yung natitigas ang ulo, something like that. I-orient mo yung mga pulis mo ng ganyan kasi magbubulo ang ulo mo talaga yung magagal. Alam mo naman ang Pilipino matitigas ang ulo talaga. Sa totoo lang. Kami, asan talaga una namin? Hindi isusuko tayo dapat. Bigyan natin ang sistema ng paninita ng ibang klase. Kasi kung dakma ka ng dakma, kulong ka ng kulong, walang mangyayari. Bigyan natin sila ng orientation ng mga tao. Kaya nga yung mga pastor, pinababa ko na eh. Yung mga pastor, nagpapa-orienta ako sa mga pastor natin para bumaba na sila. Information dissemination. Kasi tigas ng ulo. Bada wala sa kanila yung body, yung mga nagpapatoma. Katulogin na isang gabi sa basketball court yun, okay na. Ang delete nga namin yung noong July 1 yung nagkagulo para pesta. Laker ba? Huwag ka na lumayo. Hindi niya nahuli dun sa akin ba yun? May taas ng building na party na. Makati. Kumusta po yung BJMP natin? Yung DJMP, yung tines na 115, kanina yung report meron ng 8 nag-positive na TBL na dinala na sa regional quarantine nila. And then yung 2 staff, isang taga Caloocan, isang San Jose del Monte, yun yung naka-quarantine. Ano na lang po natin yung ating BJMP. Yeah, It's a concern also. Problema natin yung klase. Nandito po kasi Yung sa kanila. marami pong batang positive. Yung sa kanila, yung sa kanila. Kwento mo. BJMP sir. BJMP. DJMP. And then, Nandyan po sa may masil kayo dito? Nung una pong Gob, may isang nag-positive, tapos nakalaya siya, tapos isinwag yung kanyang mga close contacts. 4 na contacts, 3 yung nag-positive. So ngayon, ganun nila ngayon na maswab lahat yung 115 nung Saturday. Nag-positive kanina, 8 Ilan? 8 preso at saka 2 staff. Nasaan po sila? Nasa regional.
regional quarantine facility. ano po Yung pong contact nila, ano yan? yung contact nila si Maglan. Yung mga lahat yun. Si Maglan, 115. Positive po ba? Walo lang ang Wala lang positive. ang positive. Nasaan na po yung wala niya? Nasa regional. Region na. Dinala. Sa quarantine facility na BJ. So, bago isog yung walo, nakadikit pa dun sa iba na nakatira? Magkakasama po sila. Pero sabay-sabay po silang sinwag. Sabay-sabay. Yung sinwag. Walo ang nagpas. So, yung walo pinakita. Nandun. Okay, so save na po tayo dito. Ako. Okay, may tayo. Yung tatlong nauna na nila. Okay, very good. Yung isa nasa cemetery na. COVID. May ano siya, may ibang Ilang taon na yung namatay? 40 something. May ibang sakit po. Ano ba yun? Sabi ko nga kung masama lang ipanalangin ng mga kausap nasa jail. Yung mga personnel po, mga taga San Jose del Monte, yung BJMP, Hindi na. Halo. hindi. Pero Pero lumalabas Kasi din. positive ay talaga sa Kaloocan, atin. isang Kaloocan, isang San Jose. Pero yung Kaloocan umuwi. Hindi lahat taga rito kasi. Pero yung taga San Jose del Monte po, dito po umuwi. Pag lumabas po sila, off-duty na sila, nagpo-quarantine po sila. Kasi may nag-positive na po sa loob. Ito, inaayos na nila doktor. Kasi ano na lang po yung Mabilis, protocol po natin. mabilis kami sa contact tracing. Boss, yun pong ating mga palagay update. Actually po, gaya po nung pangiti doktor, yung teamwork po, yung serious honesty, yung ng barangay po yung very active po sa contact tracing. Kasama po natin talaga. Dito po sa advocacy po natin. Opo, not only the contact tracing na po, tulungan natin yung PNP sa pag-implemento lahat ng restriction na po, yung sa paninigahan lahat ng bagay. Actually po yung Saturday Saturday lang, meeting na nag-roll out po Tulungan nyo sa kami kasi Christmas. kahit makipag-usap kayo ni Mayor, usap-usap kung hanggang usap lang ang gagawin natin sa kanila at hindi naman nila tutuparin. Wala na mga, I think we need you. We need you as a, kasi kayo po as a nag-aalaga ng local government natin. Hindi ba barangay government? Pagka kayo nagbigay ng letter sa kanila, sigurado na yan. Ano po, gusto nila yan. Kasi may mga violation naman sila eh. Diba? So yun po. So okay na po tayo. Maraming salamat po, Mayor. So yun po sa meeting natin sa region na kasunod natin. Keep na lang po natin. Pero thank you sa time. Salamat po sa inyo. Thank you sa time. Kaya magulong-gulong po tayo. So kailangan na po natin gawin ng lahat ating magagawa. At laging mag-connect po tayo. So alam niyo po yung tungkol sa OFW, tungkol sa yung localist landed, ano po, yung lalo yung mga nasa Pampagal, lugar na kasi po. Balik-balik lang po tayo. Kay Kuya Boy lang po kasi. So maraming salamat po. Thank you. Masati, thank you. Maraming salamat, Yagi. Lahat ng mga media, maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you. Sige po, salamat po. Maraming salamat po. I thank you, Madam. Ate, sensya na, salamat. Visiting the city of San Jose del Monte. Okay?
Oh!